Hello Aris, hello sa'yo. Magandang pagdating sa ating Disyembre na pagbasa. So titignan natin ang pinansyal at ang iyong pag-ibig, no? Ang iyong love life. I-audit natin, kukunin natin ang suma total kung anong energy ang kinalabasan, no? Kung, a- at dito magkakaroon ka ng magandang pananaws, no? Para maging maayos ang pagpasok ng iyong 2026. So mag-ano lang po tayo, no? Mag cleanse lang. Ayan, hindi niyo po maririnig yung ano kasi naka-noise gate tayo 'no. Yung background hindi po maririnig sa yung mga sounds 'no. Yung voice ko lang po 'no, ayan. So, titignan natin 'no. So, Aries 'no, warrior, ayan si Aries warrior. Bilang pioneer at action taker ng zodiac 'no. So, alam natin na ang taong ito ay puno ng challenges na sinugod mo ng buong tapang. Ngunit siyempre bago ka sumugod sa 2026 kailangan nating tiyakin na walang weight o sabihin natin drag na humihila sa iyong bilis. Ayan, so gagamitin natin ang ultimate 10 cards audit spread upang i-clear ang landas mo lalo na sa financial at sa iyong pag-ibig. Ayan. So ang mga aspeto kung saan saan madalas ka ring ano 'no, madalas ka ring padalos-dalos o mabilis na maubusan ng pasensya. So titignan natin kung paano ka magkakaroon ng closure sa iyong financial structure, 'no? Aling mga impulsive spending habit o short-sighted investment ang dapat iwanan para sa long-term wealth mo, 'no? Para sa iyong 2026. Ayan, titignan muna natin ang iyong financial at susunod ang iyong emotional structure din. Titignan natin aling past na battles or unresolved conflict o anger issue ang kailangan ng tanggalin para makagawa ng mas matatag na passionate na relasyon. So, Aris, iwan na natin ang battle scars ng 2025. Oras na para maging pinakamabilis ang at pinakamatalino at pinakamahalagang pagmamahal na version ng sarili mo ang simulan na natin, no? Sa 2000, ayan. Three of Cups, ang pinakatema ng iyong 2025, no? Ano naman ang iyong aral na natutunan sa pinansyal? Diba? Ayan. Ang aral po ang natutunan sa kanyang financial spirit guide. Ano pong aral ang natutunan sa pinansyal? Ayan, Four of Wands in reverse. Rin, no? And then, ang the world din, ang isasama natin sa aral. Aris, at syempre ang iyong dapat iwan sa 2025 para pagpasok ng 2026 ay maganda, no? Knight of Wands in reverse, ayan, pinakita talaga yung padalos-dalos, no? Aray ko. Okay, let's see ang iyong payo, ang huling payo ng tarot para sa iyo sa iyong 2025 na dito. Ito po ang huling payo. Na natin, Ten of Wands, accept some help daw. Ayan. Ang pinaka dadalhin mong energy sa 2026. Ayan, tingnan natin. Oh my God, ang ganda naman. The Sun. Wow, 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 wow. Exciting naman yan, no? Financial mo. Then, let's see naman ang iyong pag-ibig. So, titignan natin ang iyong pag-ibig, no? Kung anong emotional structure. Alin ang past battle, ano yung unresolved conflict o anger na issue ang kailangan mong tanggalin para makagawa ng ng isang mas matatag na passionate na relasyon, no? Titignan natin 'yan. Ang pinakatema mo sa 2025. Ayan, meron kang may sadness ka rin, ha? Bakit 'yan, no? And then tignan natin ang iyong pag sinabi yan, some of you may separations din, some of you may na broken heart din, no? Pero ang suma total,
Malungkot malungkot ang medyo ang love life mo 'no, Aries? So, tignan natin ang aral na natutunan mo sa lahat ng experience na 'yan. Tignan natin ang aral na natutunan mo sa lahat ng experience na 'yan. Ayun, Page of Wands, bangon agad. Uulit ka rin umaksyon 'no? And then tignan naman natin ang dapat mong iwan 'no, when it comes sa iyong pag-ibig, sa iyong love life. Tignan natin. Ito po is para din sa mga single 'no? Dapat mo raw iwan ang instability sa relationship. So, titignan natin 'yan. At ang huling payo ng tarot sa iyong emotional para sa Disyembre, sa iyong emotional structure 'no? Ang payo sa'yo, depends. Ayan. 7 of Wands. And then, tignan naman natin na kang iyong ano. Ang dadali mong energy sa 2026. No? Tignan natin yan. Ayan, Aries, let's see. Balance. You could balance your work and your love life. Ayan. O mababalanse mo ang pamilya o ang yung relationship, no? Then, kukuha rin tayo ng iyong guidance sa iyong pag-ibig. Tingnan natin ang guidance na ibibigay din sa'yo. Ayan. This could be the one daw. Oh, may na-meet kayo, no? Or may meet kayo sa December. Na maaring siya yun. Okay, so tingnan din natin. Hingi rin tayo syempre ng guidance kay ano, sa inyong Archangel of Abundance. Namamahala ng iyong career at finances. Yan natin. Bibigay na guidance para kay Aries. Organize for success daw. Ayan, pag may time, linis-linis lang. Ayan, or not, basta organize nyo lang yung mga schedule ninyo, no? Organize ang mga gamit, no? So, ayan. So, ito ay actually isang napakalakas na reading para sa Aries, no? Kung makikita mo ang mga card dito, yung nagpapahiwatig ng isang taon na puno ng celebrations at passions. Ngunit may mga issue sa commitment or sabihin nating long-term visions. So, parang ang audit dito ang pinakasuma total 'no, parang nangangailangan ng disiplina at siyempre pag-aayos bago bago ka sumulong 'no. So ide-detail ko sa'yo kung makikita mo rito, ang financial structure mo meron kang 3 of Cups at meron kang 4 of Wands in reverse na clarified ng the World, bumagsak din, isa pa. So ibig sabihin ang dapat iwan is Knight of Wands in reverse. And then 10 of Wands ang payo. At syempre ang dadalin mo sa 2026 sa iyong financial is the Sun. Ayan, magdiwang tayo, no, Aries. And then kung makita mo sa iyong emotional naman, no? Ang pinaka-tema mo, we have here emotional, no? Sa emotional structure mo, 5 of Cups. Ang dapat mong dalhin is ang naaral na natutunan mo is Page of Wands. And then siyempre ang dapat iwan is 4 of Wands in reverse. At ang payong binibigay sa iyo is protect. Ibig sabihin din maging defensive ka rin sa siguro when it comes sa iyong pag-ibig din. This is 7 of Wands and then ang payo sa yung 7 of Wands and then ang dadalhin mo sa 2026 is 2 of Pentacles. So, ang inyong mga gabay dito, mamaya explain natin bakit yan ang binigay sa inyo. No? So, we'll go ahead dito sa iyong finances na. Ang financial structure, ito yung ang iyong legacy, no? So, pangunahing tema ng iyong finances ngayong taon is 3 of Cups. So, parang ito yung ang taon mo ay parang nakatuon sa sa pagdiriwang at social spending. So, marahil ay marami kang ginastos sa parties, gathering, gift, or social events. O sabihin din natin ang financial focus mo ay nakatuon sa fun at community rin, no? Hindi sa savings, no?
So, sabihin din natin halimbawa, sobra-sobra ang ginagastos mo sa travel at bonding kasama ang mga kaibigan, 'no? So, ito yung major driver ng iyong cash flow nitong taon na. So, kung makikita mo halimbawa may isa pa nga akong na anong isang sample dito sa Three of Cups mo, parang sobra-sobra ang ginagastos mo, kumbaga yung kita mo nakadepende rin sa social networking 'no, at collaborations. So, halimbawa yung mga event organizing or sales, parang 'yan ang pinakatema mo 'no, sa 2025. So, kung makikita mo rito, kung nakikita mo rito yung financial aral at leksyon na dapat mong dalhin, Four of Wands na reverse and then clarified ng the world. So, ang aral ay parang hindi lahat ng achievement ay parang humahantong sa lasting stability o completions. Kumbaga natutunan mo na ang celebrations ay dapat may kasamang matatag na pundasyon din, no? Which is what we call the Four of Wands reverse dito, no? Kasi parang nakita mo, ang the whole world dito kasi is nagbibigay din ng tapos na cycle. Ganun pa man ang world mo rito, no, parang ito yung nagbibigay din na tapos na ang cycle. Kumbaga, hindi pang matagalan o halimbawa nakipag-friend ka hindi kayo nagtagal, parang gano'n 'no, kumbaga partnership mo, kumbaga hindi nagtagal, parang natutunan mo na kailangan ang i-build mo hindi yung pansamantalang pagkakaibigan when it comes sa iyong financial din, kundi rin sabihin natin sa karera mo, sa iyong ano 'no, sa iyong business partner din kumbaga. Sometimes, merong argument na ano, at least nalaman mong aral na kailangan ng stability, lasting stability, 'no? Hindi lahat ng achievement ay humahantong sa lasting stability o completions, 'no? So, ayan na kumbaga mag-build ng matatag na pundasyon na pagnilay-nilan mo na magiging maano ang iyong pinansiyal 'pag magtatag ka ng isang napaka-strong na pundasyon 'no. So halimbawa yung sabihin natin nakaabot ka sa isang milestone 'no, ayan yung sabihin mo may promotion ka 'no. Ngunit pagkatapos ng celebrations na 'yan nararamdaman mo na parang walang security on long-term structure. So ang aral ay yung true completions 'no, the world. Parang ito yung nangangailangan na higit pa sa temporary happiness mo, 'no. So, isa pang halimbawa yung natutunan mong i-finalize ang financial contract o mga paperwork pagkatapos ng big win upang maging secure ang achievement mo dito, 'no. So, kung makikita mo andito yung gawain na dapat iwan, ang Knight of Wands in reverse. So, ito pinapaiwan sa'yo, ibig sabihin kailangan mong iwanan ang habit na mag-invest o gumastos ng padalos-dalos, 'no? Yung mga walang plan o dahil lang sa excitement, na-excite ka. So, palayain ang impulsiveness o reckless behavior na nagdudulot sa'yo ng financial regret din na manghihinayang ka, 'no? Halimbawa, yung sitwasyon na iwanan ang gawin na mag-commit agad sa mga isang investment o side hustle dahil lang sa hype or excitement ng idea, 'no, ng Aries passions, 'no? So, siyempre iwasan din ang biglang online shopping o buying spree na hindi naka-budget. So, 'yan ang sabi So, iwan mo rin halimbawa, bumili ka ng ano, nag-shop ka ng ganyan, ng gamit tapos yung pala na-realize mo na 'di mo naman pala talaga gaano kailangan 'no, parang na-waste lang yung financial mo, yung pera mo, parang gano'n po, 'yan daw ang iwasan 'no. Yung ibig sabihin, be wise, maging wise ka sana, pero kaya pinapaiwan sa'yo yung too much spending din sa pagsho-shopping, ayan. O kung makikita mo rito panghuling financial payo para sa Disyembre mo ay ang Ten of Wands. So, ang payong ito ay yung i-settle ang lahat ng financial burden at responsibility. Sabihin huwag kang mag-procrastinate sa pag-ayos lang ng taxes, pagbayad ng mga major debt mo, o pag-finalize ng mga paperwork. Harapin mo din ang bigat ng mga ito, 'no? So, gamitin ang Disyembre para tapusin ang mga major accounting o i-transfer ang financial files sa new system, 'no? Halimbawa din yung mag-solicit ng tulong kung masyadong mabigat ang financial responsibility mo, huwag mong solohin ang burden. Ibig sabihin, hingaan mo rin sila. Ibig sabihin,
Allot them, ibig sabihin wag ano, kumbaga receive some help sa iba, 'no? Lalo na sa mga kasamahan mo sa bahay, wag lang ikaw ang magdadala ng burden kasi kawawa ka rin, hindi ka rin makakaipon, 'no? Kung ikaw ang lahat ng gagastos, asan yung ano mo, sabihin kumikita ka nga, napupunta naman lahat diyan. Imbes na mag-share-share kayo, i-allot mo 'yan, "O ikaw magbayad diyan." Halimbawa sa bahay, ikaw magbayad sa tubig, ikaw magbayad diyan, 'no? Since marami naman siguro din kayo na nakatira sa isang bahay, 'no? Bawal lang 'yan, halimbawa, i-allot mo, 'no? Hindi lang ikaw ng ikaw kasi hindi ka makakaipon. Nakita natin dito maganda nga ang pinansiyal mo, kumikita ka, pero yung hindi mo pag-ask ng tulong sa iba din, 'no? Especially sa family, sa ka-business partner mo, minus sa'yo, minus ka din, 'no? Ayan. So, itong card number 5 mo, ang The Sun. So, ito yung financial energy na dadalhin mo sa bagong taon, ang The Sun, which is very beautiful. Ibig sabihin, dalhin mo ang energy ng tagumpay, kasaganahan, at lubos na kaligayahan. So, ang hard work at sabihin natin, ang hard work at clearance mo sa Disyembre ay magbubunga ng optimum financial outlook sa 2026. Halimbawa 'no, ang simula ng taon ay magdadala ng mas malaking kita sa'yo, successful business launch or matinding financial clarity sa'yo 'no. Parang nakita mo rito na ang vibrations mo ay magiging positive at attractive sa wealth 'no. Ang galing 'no. So, magiging clear ang path mo sa abundance, ayan. So, congratulations 'no, Aries. So, makikita mo rin dito yung yung emotional structure mo naman. Tignan mo naman natin ang iyong pag-ibig dito, ang iyong relationship 'no. Kumbaga ang pangunahing tema ng iyong pag-ibig ngayong taon is Five of Cups. So, ang taon ay may temang pag-alala sa regret or past losses sa pag-ibig din 'no. Marahil 'yan yung naka-focus ka sa mga relationship na nagtapos o sabihin natin sa mga mistake na nagawa mo, imbes na i-appreciate ang mga blessing na natitira na, yung sa mga taong nagmamahal pa sa'yo 'no. Kumbaga ito rin yung sabihin natin, halimbawa 'no, patuloy kang nagde-dwell din sa isang past breakup or argument na nagdudulot ng bitterness sa'yo, 'no? So ito, sa panghalimbawa yung dahil nga sa regret, parang hindi mo nakikita ang value ng partner mo ngayon o ang mga opportunities na present na nasa harapan mo, 'no? Ayan, so 'yan ang pinakatema mo. So kung makikita mo rito, ang leksyon na dapat mong rin dalhin is ang Page of Wands dito. So kumbaga ito yung i-welcome ang new emotional beginning na may optimism, curiosity of freshness 'no, magdala ng sense of adventure sa relationship at i-express ang sarili mong enthusiastic din dito. So halimbawa 'no, natutunan mo o mag-initiate ng communications o date na walang fear of rejections na hindi ka natatakot, o 'no? And then dapat mo ring dalhin ang energy ng pagiging playful at spontaneous sa relationship 'no? Ayan. So kung makikita mo rito, ang dapat mong iwan is ang Four of Wands in reverse. So iwanan ang habit na rin na sabihin natin na magdepende ng sobra sa external validation o i-pressure ang relationship na maging perfect o secure agad 'no. Ibig sabihin, palayain ang need para sa formal commitment or stability kung hindi pa handa ang timing 'no. Just go on and enjoy that journey, parang gano'n 'no. So halimbawa 'no, iwan ang need na i-announce agad ang relationship status mo sa social media para lang ma-validate 'no. So ibig sabihin, palayain ang stress ng nagpupuwersa sa partner mo na mag-commit o magpakasal ng hindi pa organic ang timing, ayan, 'no? So, tignan din natin ang iyong payo ng tarot para sa iyong Disyembre or sabihin natin huling payo para sa 2025 din sa'yo, 'no? Ang payo yung parang ipagtanggol lang yung emotional boundaries at self-respect. So, kailangan mong maging assertive at huwag kang matakot na tumayo sa sarili mong paniniwala sa harap ng conflict. So, halimbawa 'no, kung may conflict sa family or sa partner, ipagtanggol mo ang right mo na maging happy at respected ka. So, huwag kang mag-atubili ring putulin ang mga toxic na ties na naka sa energy mo 'no.
So, kung makikita mo rito, depensahan mo, no? Ayan, ang sabi na payo sa'yo. At kung makikita mo naman dito na ang iyong dadalhin sa 2026, no, is Two of Pentacles. Dadalhin mo ang energy ng paghahanap ng balance at flexibility sa relationship, no? So, kakailanganin mong i-juggle ang love life at ang personal goals mo rito, no? So, halimbawa 'no, yung sitwasyon na ang vibrations mo ay magiging adaptable at parang handang mag-compromise para mapanatili ang harmony sa relationship, 'no? Sa iba naman, ang focus yung nasa pagma-manage ng time at energy sa pagitan ng partner at sa career. Ayan, kung makikita mo dito na ang iyong romance angel guidance, this could be the one. Some of you siguro nakilala na ang inyong persons na gusto nyong makasama habang buhay or some of you paparating na. So, baka December 'no, or sabihin natin sa susunod na buwan, kumbaga pero ang sabi rito nakilala mo na raw 'no, kasi this is December reading baka makilala mo rin sa December, you're already met the romantic partner na hinahanap mo ang sabi rito, 'no? So ito yung parang direktang hamon din sa'yo sa Five of Cups dito 'no, ito, oh. Parang ito yung challenge na parang ipinapaalala sa'yo na habang nagde-dwell ka sa nakaraan mo, maaaring ma-miss mo ang potential na soulmate na nasa present mo, 'no? So i-let go mo na 'yan, 'wag ka na mag-dwell diyan, that is past 'no, release mo na 'yan, 'wag mo nang dalhin sa 2026, 'no? Ibig sabihin, ayan yung paparating sa'yo o sabihin natin may nakilala ka na. 'No, so go on, enjoy that journey. Ito nga sinasabi dito, enjoy mo yung journey mo, 'no? Kumbaga pinapaalala rin sa'yo na habang nagdudwal ka sa nakaraan kasi, 'no, maaring ma-miss mo ang mga potential na soulmate na nasa present mo. Dahil ang energy mo, sa Disyembre actually ay assertive, 'no, which is the Seven of Wands dito. Ayan yung assertiveness at optimistic 'yan ng Page of Wands din 'no, ito. And then ang angel na nagpapahiwatig din na ang partner mo ay may be present sa buhay mo ngayon o sabihin natin ang taong makikilala mo sa Disyembre ay the one. So i-focus ang energy mo sa present, hindi sa past regret 'no, ayan. So tingnan mo naman ang mensahe sa'yo sa sa ano 'no, 'yan mag-declutter na rin po kayo, organize na rin ang inyong espasyo. So, parang Organize for Success, ito yung parang perpektong umaayon sa Ten of Wands dito, 'no, ayan. So, sabihin din natin pag-aayos ng burden nito at Knight of Wands reverse na iwanan ang impulsiveness din, 'no. So, bilang Aries kasi na parang natural sa ang aksyon ngunit hindi ang organization. Nakukuha mo? So, sinasabi ng anghel na ang tunay na success dito is ang dasan mo. Kumbaga, ito yung sabihin natin 'no, ito yung, maaaring darating, sabihin natin darating lang lamang ito kung i-a-address mo ang clutter 'no, ng Ten of Wands at magtatag ka ng discipline. Gamitin ang Disyembre para i-audit ang lahat ng financial flows mo at i-commit sa isang structured saving plan din bago ka sumugod sa new venture mo rin sa 2026. Nakikita natin maganda ang 2026 mo sa iyong pinansyal, 'no? Ayan. So, ayan pengen naman ng like and hype diyan, 'no? At mag-subscribe na rin po kayo at sana po nagustuhan niyo ang ating reading, 'no? At makikita mo rito ang pinaka-ano, uulitin ko po sa inyo 'no. So, Aries, ang iyong tagumpay sa 2026 ay nasa kakayahan mong disiplinahin ang iyong impulsive na spending at iwan ang regret sa halip na sumugod 'no. Ayusin mo yung financial structure ayon sa angel guidance dito na Organize for Success. So, sa sandaling bagwa mo ito parang yung abundance at ang soulmate mo na this could be the one ay mabilis na dumating sa'yo. So, gusto mo bang maging maganda rin ang iyong siyempre ang Disyembre 'no, ayan mag-audit ka na 'no. So, sana po napulutan niyo ng aral. Ayan, thank you so much and God bless you po 'no, and Merry Christmas! Ayan, ganda ng iyong 2026, naku sana 'no. Ayan, so mag-ingat po kayo and God bless you po.
Salamat po sa mga nagla-like 'no, sa mga nagsu-subscribe at patuloy na sumusuporta sa Happy Angel Reading, ayan. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless